Luis Sanggalang banned na raw ayon kay Snow Badwa dahil sa paggamit ng mga bawal na gamot. Bagamat hindi naman nakumpirma at tahimik ngayon ang kampo ni Luis Sanggalang, pero lumalabas na po ang balitang to sa multiple websites at pare-parehong kanilang sinasabi. Ayon daw sa ilang PBA officials na si Sanggalang ipasikretong sinabihan ng mga to na siya pala ay ibaba ng 6 na buwan. Ang pagban nga na ito ay tinatawag nilang soft ban dahil kapag natapos na sa loob ng 6 na buwan ang kanyang time frame sa banning, agad-agad pwede na raw siyang bumalik na hindi na kailangan gawin yung gaya nung ginawa ni Calvin na public apology at iba pang pampalubag loob. Dahil sa nangyaring to, kay Sanggalang, sinayang lang niya yung magiging bagong simula sana niya sa PBA dahil alam niyo ba na si Luis Sanggalang ititrade na sana patungong Magnolia kasama ni Kemer Carino at ang kapalit si Ian Sanggalang. Ang ganda na sana na magiging kapalaran niya lalo na't nasa Terra Firma siya at hindi kahit kailan nakatikim ng mapunta sa isang good team na may good standing at good salary at hindi lahat ng player na bibiyayaan ng ganito kalaking opportunity. Kung hindi nyo na itatanong, napakalaki po ng potensyal ni Luis Sanggalang. Isang undersized big man PF pero pang sentro din minsan ng datingan. Nagkaka-average ng 13 points per game, 4 rebounds, 2 assists. Hindi kukunin ng Magnolia yan para lang sa wala. Palaban kahit 6'5", para din siyang si Vic Manuel nung kabataan. Nakapaglaro siya sa PhilBasket, sa MPBL, sa PSL at lahat yan kasama nung nagkampiyon nito. At baka nakakalimutan nyo na 3-time NCAA champion yan. Isa nga siya sa mga tinuturing na main man pero tanging sa PBA na lang talaga ang karir niya na kulelat pa rin siya. Sa ngayon, wala pa namang sagot ang kampo niya tungkol sa bagay na to at pati si Kume, parang walang sinabi na merong player pala ang nadawit sa bagay na to. Siyempre, pinangangalagaan din ang credibility at kalinisan ng PBA. Tiyak ititikom nila. Hinala ng iba baka matagal niyang ginagawa yan. Asahan mo na kahit tahimik lang ang pagban, ibig sabihin, hindi na siya sisipot sa lineup ng Terra Firma at ang Terra Firma naman, wala nang balak palitan ang spot niya kasi hindi naman sila nanatili sa PBA para sa kompetisyon. Siya nga pala, pag-usapan din natin itong finally, yung napakatagal ng rumor na babalik na si Mikey ay mangyayari na ngayong Commissioner's Cup. Pinag-usapan na natin to nung huling araw at ang Converge patuloy na nagpapalakas. Si Dave Ildefonso na lang ang kulang sa lineup nila at magkakaroon na ng perfect guards ang Fiberxers. Ang kulang na lang ay si Ian Sanggalang at sayang, hindi pa nga ito matutuloy dahil sa mga aberya. At dahil pumayag na si Mikey, usap-usapan na naman na hindi pa rin umabot sa expectation ni Mikey Williams ang bayad na hinihingi niya. Ang gusto niya at least 1.2 million kada buwan, hindi pa kasama dyan ang perks at bonuses na Best Player of the Week, Best Player of the Game at iba pa. Base din sa aking mga natatanggap na impormasyon, pumapalo na lang ito ng 800,000 kada buwan pero hindi pa kasama dyan ang napakaraming bonuses. Baka alam kasi ni Mikey na sa kanya mapupunta ang mga minor awards na to at gusto niya na full credit siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng prize sa lahat ng winnings. Sa ngayon, ang tanging nasa isip ng Converge kahit man lang sa short period of time, magamit nila si Mikey. Sayang din naman yung trade, sobrang laki ng value na nawala sa kanila tapos mababaliwala lang. At least mapapakinabangan nila si Mikey dahil nagawa nila itong ipag-sign ng 1-year contract. Plano ng Converge, i-extend naman to depende sa kagustuhan ni Mikey na manatili sa kanila. Sa palagay ko, kung inagahan lang ni Mikey ang pagdating niya, siguro mag-iibang takbo ng laban ng Converge sa Hinebra sa quarterfinals. Nakapili na nga rin po pala ang import ng Converge, si Kyler Kelly na dating pinangunahan ng Austin Spurs sa NBA G League. Ang expertise ni Kelly, depensa. Naisip kasi ni Delta Pineda na dahil marami na silang scorers, mas kailangan nila ngayon ang defensive strategies para mas makapag-penetrate yung mga scorers at wing. Tataas pang lalong kalibre ng Converge at seryoso talaga sila sa kanilang kompetisyon sa big teams. Handa na rin si Mikey Williams at ang buong tropa niya sa Commissioner's Cup at mas magiging exciting pang PBA ngayon dahil sa ating guest team na Macau Black Bears at mga naglalakihang imports plus dagdag fanbase din ang pagdating ni Bol Bol. Tingnan din natin kung anong magiging impact nila ngayon sa PBA. Sa tingin nyo, kaya na ba with Mikey Williams?